Kamusta na nga ba yung mga shrimps natin? Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Available pa rin po ang ating mga bestsellers sa ating TikTok shop. Ano pang hinihintay nyo? Add to cart and i-drip checkout mo na yan. Meron tayo ditong question from Neil Greg. Sabi niya, paano daw ba yung tamang pagpapakain ng shrimp? And ano daw yung tamang pagkain ng shrimp natin? Sasagutin natin yan dito lang sa Ask Drip. I really think that this is a video na meron din akong matututunan. Una sa lahat, hindi naman ako pro na shrimp keeper. And I know na ang dami ko pang research na dapat gawin about shrimps. So if there's any information or bad practice na narinig nyo from me dito sa video na to, please let me know on the comment section kung ano yung proper na tamang gawin. It's been 2 months na rin since sinet up natin tong ating drip shrimp tank. And I guess na kailangan ko na kayo bigyan ng update ngayon. Kung napapanood nyo yung mga videos ko, meron tayong 3 types ng shrimps na binili. Isa yung Blue Dream, isa yung Fire Red, and isa yung YGB or Yellow Golden Back. Magsimula muna tayo dun sa disaster. Makikita nyo na nag-iba yung kulay ng aking Blue Dream na shrimp. For some apparent reason, nag-breed sila. Makikita nyo meron tayong mga shrimplets dyan, pero iba na yung kulay nila. Para na silang light blue. Ang daming shrimp dito sa tank na to na pumusyaw na talaga yung kulay, and I don't know kung prominent ba yon sa mga blue na shrimp. Like normal ba sa kanilang pumupusyaw yung kulay o yung nabili ko lang ba? Or ganito ba talaga na nag-a-adjust yung kulay nila? Kung alam niyo yung reason, let me know again on the comment section. Ito na yung kulay ng aking mga Blue Dream shrimp ngayon. Ayan na sila. Konti na lang pwede nang gawing okoy. Next up, dito naman tayo sa ating mga Fire Red. So far, so good naman. Most ng mga Fire Red ko nakatambay dun sa likod yung malaking serious stone natin dun. Siguro kinakalkal nila yung lumot dun. Same as before, meron pa rin mga shrimplets tong ating Fire Red, pero hindi pa ako mag-out nito kasi nakokontian pa ako sa kanila. Dito naman sa tank ng aking Yellow Golden Back, napakaganda talaga nila kasi syempre bias ko yellow, pero tingnan nyo naman yung kulay niya, ang ganda. Sobrang stand out talaga sila sa black na substrate. Kita nyo meron ditong shrimplet, perfect yan, dahil alam kong dumadami sila. Kung naalala nyo, naglagay ako ng assassin snail dati dito, and to my surprise, nakikita nyo na meron ng mga baby assassin snail dito sa aking tank. Wala namang problema yan kasi yung mga assassin snails na yan, they keep the pests out. Para rin siguradong hindi ako magkakaroon ng mga pond snail dito sa aking shrimp tank. Magsimula muna tayo sa frequency ng feeding dito sa Drip by Vinci. Nagpapakain lang kami sa aming shrimp tank once a day dahil tingin ko hindi naman nila agad-agad nauubos yung mga pagkain na nilalagay namin. Regarding naman sa proper pagkain ng ating mga shrimp, meron tayong maraming available sa market ngayon, mga hickory pellets, mga specially customized na shrimp pellets from other brands. Pero kasi dito sa Drip, hindi naman kami sobrang specific sa pinapakain namin sa aming mga shrimp. Dito sa aking 75-gallon tank, meron ding mga shrimp dito, sobrang dami. Hinahayaan ko na lang sila kasi kinikip ko lang naman sila as pets. Kung ano po yung kinakain ng aking mga fish dito sa 75-gallon tank, yun na rin yung kinakain ng aking mga shrimp. Ekus-mekus na yung mga shrimp dito sa aking 75-gallon tank. May mga RCS, may mga Fire Red. Minsan nga may iba pang kulay, hinahayaan ko lang sila kasi nga pets ko lang naman sila. Tagakain lang sila ng lumot dito sa aking tank. Well, obviously hindi nila maubos. Meron din ako ditong dalawang inaalagaan na Amano shrimp, and minsan ko lang sila nakikita. Minsan pag umaga lumalabas sila, lumalongay sila across dito sa aking 75-gallon tank. Sobrang tagal na nun. Binili ko yon bago ko pa i-set up yung unang-unang 75-gallon ko, yung first design natin dito. So that only means one thing, so far so good. Kung ano yung kinakain ng isda, hindi yung kinakain nila, okay lang sila dun. If you guys wanna go organic dito sa ating mga shrimps, ano kayong option magpakain ng lumot or yung lumot dun sa ating mga halaman, or pwede rin kayong magpakain ng mulberry leaves. Nalaman ko lang yung info na yun from my other friends na nagkikeep din ng mga shrimps. Pero personally, hindi ko pa siya natatry di sa Drip by Vinci. Hopefully soon makapag-avail ako ng mga mulberry leaves para matry natin pakain sa kanila. Very unusual yung pinapakain namin di sa Drip by Vinci sa aming mga shrimp. Hindi po to brine shrimp. Ipapakain po kami ng Integra pellets. Yes, yung pellets na nabibili dun sa mga pet shop. Hindi ko rin alam kung bakit ito, pero may nakapagsabi sa akin na nagpapakain daw siya ng shrimp siya ng ganito. So, yun na lang din yung pinakain ko. Okay naman. Hindi ko sinasabing gayahin nyo yung pagpapakain ko ng Integra, pero nag-expand siya dun sa tubig, tapos sinking pellet siya pag nababasa na siya completely. Based on my observation, kinakain naman siya ng aking mga shrimp, kinakain din siya ng assassin snail, kaya ito yung lagi namin pinapakain dito. Apart from that, nagpapakain din kami ng mga Hickory Vibra Bites. Ito ay para sa mga discus ko talaga, pero gusto ko rin itong pinapakain sa mga shrimp ko kasi nga sinking pellet siya, mas madali nilang nakukuha. Well, wala namang kasing sense
magpakain ng floating dahil hindi naman sila tumutuka dun sa water surface. So ayun, I think that answers the question of Neil Greg. Again, hindi to best practice. Kung meron pa kayong mga best practices about sa pag-aalaga ng shrimp, please do let me know on the comment section. Sana po no bashing sa comment section kasi nga alam ko na marami pa tayong dapat matutunan sa pag-aalaga ng shrimp. Pero ayun, kung ano yung best practices nyo, please let me know. Gustong gusto ko talagang malaman para mas marami pa akong matutunan. Dahil dito sa Drip by Vinci, we never stop learning and we are always hungry for more knowledge. That's it for today's video. Thank you so much for watching. Let's drip.